itong chapter 1060 sa scene kung saan nakita natin itong buong Straw Hat Pirates na magkakasama sa loob ng Thousand Sunny. Dito nga pinag-uusapan nila yung balita sa dyaryo na pinatay daw ni Sabo si King Cobra. Hindi nga naniniwala itong si Luffy sa balita na to dahil kilala nga daw niya si Sabo at hindi nga daw ito papatay ng inosente gaya na itong tatay ni Vivi. Pinatotohanan din naman niya ni Robin at sumasang-ayon nga siya sa sinabi ni Luffy. Since kilala nga rin ni Robin itong si Sabo dahil sa nag-stay nga siya sa Revolutionary Army sa loob ng 2 taon. Sinabi nga ni Robin na ang main target nga daw ng Revolutionary Armies mga Celestial Dragons at hindi mga hari. Kaya hindi nga siya naniniwala na pinatay ni Sabo itong si King Cobra. At dahil nga sa nag-iinit itong ulo ni Luffy dahil sa pinagbibintangan itong kapatid niyang si Sabo, pinag-utos niya nga kagad na pumunta daw sila ng Alabasta. Pero binara nga siya ni Zoro at sinabi na patay na daw si King Cobra at si Vivi naman daw nawawala. Meaning kahit pumunta pa daw sila ngayon sa Alabasta, wala rin daw silang mapapala dahil wala nga daw mababago sa sitwasyon. Kaya naman humirit nga ulit itong si Luffy na kung hindi nga daw sila pwedeng pumunta sa Alabasta, sa Mary Joa na nga lang daw sila pupunta. Sinabi nga lang ni Zoro na hindi rin daw pwede dahil yung Mary Joa nga daw pugad ng mga Marines. Kaya naman hindi nga daw nila yung pwedeng sugurin. Bali sinagot nga lang siya ni Luffy na natatakot ka ba sa mga Marines? Sinabi nga lang ni Zoro na wala nga daw may itutulong itong naiisip ni Luffy. Ang mabuti pa nga daw kumalma siya. At dito nakita nga nating nag-aalala yung iba't ibang miyembro ng Straw Hat Pirates sa kung ano na nga ba ang kinahinatnan ni Vivi. So habang nangyayari nga itong scene na to, nakita natin sa isang panel itong si Caribou. Nakatago nga lang siya sa isang barrel at nakikinig sa usapan na to ng Straw Hat Pirates. Anyway, sa sumunod na panel naman, para nga mapakalma itong si Luffy, pinaalala nga ni Zoro yung sinabi niya kay Ace noon. At ito nga yung merong sariling paglalakbay si Ace. Kaya naman kung ano nga daw ang hinaharap na problema ngayon ni Sabo, panigurado nga daw na kaya niya yung solusyonan. Kaparehas nga daw ng sitwasyon ni Sabo itong si Vivi. Kaya naman magtiwala nga lang daw sila sa kanila at huwag mag-alala. Nung marinig nga ito ng iba't ibang miyembro ng Straw Hat Pirates, inasar nga nila si Zoro. Since hindi nga daw sila masisising mag-alala dahil sa naging parte na nga rin daw itong si Vivi ng Straw Hat Pirates. Sa sumunod na panel naman, sinabi nga ni Robin yung iba pang balita na nasa newspaper. Ang isa na nga dito yung pagbuo ng Cross Guild at yung pagiging emperor ni Buggy. Nung marinig nga ito ni Luffy, wala siyang interest dito. Dahil panigurado nga daw na merong naging pagkakamali sa pagiging emperor ni Buggy. Hanggang sa nagmuni-muni na nga itong si Luffy at iniisip si Sabo. Naniniwala pa nga rin siya na inosente itong si Sabo. At dito naalala nga bigla ni Luffy kung ano yung mga pangarap nila nung mga bata pa lang sila. Hanggang sa bigla nga niyang sinabi kung ano yung pangarap niya nung oras na yon. Hindi niya ni-reveal sa chapter na to kung ano itong pangarap ni Luffy. Pero narinig nga ito ng buong Straw Hat Pirates. Kaya naman makikita nga natin sa reaksyon ng buong Straw Hat Pirates yung pagkagulat. Halo-halong emosyon nga yung nararamdaman nila nung marinig itong ultimate dream ni Luffy. Si Usopp nga medyo naguguluhan sa gustong to ni Luffy. Si Jinbei naman medyo natatawa. Samantalang sila Nami at Chopper naman na-amaze ng sobra sa sinabing to ni Luffy. At si Frankie naman bigla ngang nagsuggest na para nga daw matupad itong ultimate dream ni Luffy, kailangan nga daw niyang maging hari ng mga pirata. At syempre para nga daw magawa yon, kailangan na nilang mahanap ang huling road poneglyph. Nung marinig nga ni Robin itong suggestion ni Frankie, medyo nabahala siya. Dahil mas mahirap nga daw mahanap ngayon ang huling road poneglyph. Dahil kung yung 3 road poneglyph nga daw na nakuha nila, may clue sila kung saan ito mahahanap, yung ika-4 nga daw na road poneglyph walang clue. Plus matagal-tagal na nga daw simula nung huli yung makita. Sa sumunod na panel naman, biglang nang napunta yung scene sa Marine Headquarters. Bali ito nga yung continuation ng huling panel sa chapter 1058 kung saan nakita nga natin tumatawag itong si Sabo sa Revolutionary Army. So kung yung Revolutionary Army nga tinatrack yung lokasyon nitong si Sabo dahil hindi nga nila alam kung nasaan ito ngayon, ganito nga rin ang mga Marines. Tinatrack nga nila yung lokasyon nitong si Sabo. At nung malaman na nga nila na nasa Lulusha Kingdom itong si Sabo, agad nga nila yung pinag-alam sa mga Gorosei. Sinabi nga ng Gorosei na nagme-make sense nga daw na nasa Lulusha Kingdom magtago itong si Sabo. Dahil sa isa nga daw itong
kingdom na to sa 8 kaharian na napagpa siyang magrebelyon sa ngayon. At madagdag ko lang na niligtas nga rin itong Lulusha Kingdom ng mga revolutionary armies nung umatake itong Pittsburgh Pirates. Kaya naman saktong lokasyon talaga ito para kay Sabo. Anyway, biglang ang ibinalik yung scene sa pagtawag ni Sabo sa revolutionary armies. At this time nga, si Dragon na ang kausap niya. Nagsosorry nga itong si Sabo kay Dragon dahil sa mga maling nagawa niya sa reverie. At hindi nga daw niya nasunod ang plano nila. At dito ni-reveal na nga ni Sabo na hindi nga daw siya ang pumatay kay King Cobra. Dagdag pa nga ni Sabo, nung time nga daw na nasa Merijoa siya, may nakita nga daw siyang kamangha-mangha. At ito nga daw yung mismong empty throne ng Pangaea Castle. Ang buong akala nga daw niya walang nakaupo dito at walang King of the World. Pero nakita nga daw ng dalawang mata niya na merong umuuko pa sa empty throne. At bago pa nga makapagsalita ulit itong si Sabo, biglang ang dumilim sa buong Lulusha Kingdom. Yung mga tao nga dito nagtataka kung anong meron. Hanggang sa may nakita nga silang kakaiba sa kalangitan. At dito ipinakita nga itong si Insama. May hawak nga siyang mapa kung saan nilagyan niya ng X na marka itong Lulusha Kingdom. At sa sumunod na panel nga biglang may malakas na similar sa laser beam ang bumagsak sa mismong Lulusha Kingdom. Sa sobrang lakas nga nitong persa na bumagsak sa Lulusha Kingdom, nakita nga natin na sa isang iglap lang, nabura na itong buong isla ng Lulusha Kingdom. At dito hindi na nga makontak pa ng Revolutionary Army si Sabo. Sa kabilang banda naman nagkaroon nga ng flashback itong Straw Hat Pirates. Bali during nga ito sa oras nakakaalis pa lang nila ng Wano. Ipinakita nga na nahihirapan itong Thousand Sunny na maglayag since biglang ang naging winter yung klima ng karagatan. Hanggang sa may napansin nga itong si Luffy na kakaiba. Tinanong nga niya kay Nami kung ano daw ba itong parang ipo-ipo sa harapan nila. Sinabi nga lang ni Nami kay Jinbei na baka nga daw mahigop sila nitong ipo-ipo na to. Kaya naman dapat nga daw iwasan nila ito. Pero kahit ganito na nga ang sitwasyon biglang ang may narinig itong si Sanji na babae na mukhang natrap daw sa loob ng ipo-ipo na to. Sinabi nga ni Nami na kahit may tao pa nga daw sa ipo-ipo na to, mapapahamak lang sila kung lalapit sila para lang iligtas kung sino man yung nasa loob neto. Hanggang sa naisip nga ni Zoro na hatiin itong ipo-ipo na to. Pagkahati nga ni Zoro sa ipo-ipo, biglang ang nilipad itong kakalabas lang na si Chopper papalayo. Nung makita nga ito ni Luffy, syempre niligtas niya itong si Chopper. Pero pati nga siya, nilipad rin. Yung nakita naman nilang tao na nasa loob ng ipo-ipo, tumalsik papunta sa kanila. At ito na pala si Jewelry Bonnie. Nakita nga natin siya na nasa child form niya. At dito ipinakita nga yung bounty niya na nagkakahalaga ng 320 million belly. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1060. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Kung napansin nyo parang nahati nga sa 3 part itong chapter na to. Yung unang scene na pagtatalakay nila sa mga kaganapan sa buong mundo habang nasa Wano sila. Yung scene ni Sabo at ng world government. At itong flashback kung saan nakita natin itong si Jewelry Bonnie. So unahin na natin pag-usapan itong patungkol sa unang scene. Ang pinaka-highlights nga sa unang scene syempre yung pagbabanggit ni Luffy kung ano yung pangarap niya. Hanggang ngayon nga sinisekreto pa rin ni Oda itong part na to. Pero malamang gaya nga ng sinabi ko related ito sa simpleng pangarap lang. Since simple nga lang mag-isip itong si Luffy. Plus during this time nga na nabanggit niya yung pangarap niya, 7 years old pa lang siya at wala pang knowledge sa buong mundo. Meaning wala pang idea si Luffy sa mga oras na to kung may red line ba, may world government ba, o meron bang mga kakaibang nilalang na nag-exist. Kaya I'm sure na simpleng pangarap lang itong gusto niya. Sa part naman itong si Sabo, nalaman nga natin sa chapter na to na nakita niya itong si Insama. At dahil nga dito, pinunteriya siya ni Insama at pinatay gamit yung isang napakalakas na parang laser beam. Pero patay na nga ba talaga si Sabo? Nasa Lulusha Kingdom ba talaga siya? Dahil medyo nakakaduda nga kung iisipin. Na ini-emphasize nga sa atin ni Oda itong part kung saan sinasabi ng mga Marines na desperado na nga daw itong si Sabo kaya nila na-intercept yung tawag niya. Hindi kaya sinadya ni Sabo na ipa-intercept yung tawag niya sa mga Marines para malaman din ng mga ito na meron ngang nakaupo sa empty throne? Kumbaga hinayaan ni Sabo na malaman ng side ng Revolutionary Army, ganun din sa side ng mga Marines itong patungkol kay Insama. Para nga naman pati sila maalarma na ang tunay na kalaban wala sa labas. Bagkos nasa loob
loob ng Pangaea Castle. Kung ganito nga ang balak ni Sabo, sobrang witty nga nito. Pero ang tanong naman ngayon, tuluyan nga ba talagang namatay itong si Sabo? Kung mapapansin nyo nga sa panel na to, yung liwanag nga na pumalibot sa mukha ni Sabo, parang nakatagilid nga. Hindi gaya na itong mga tao sa Lelouch Kingdom na nasa ibabaw yung mga liwanag, na indikasyon na nasa kanila nga itong pag-atake ni Insama. Ibig sabihin may possibility na nasa malapit na isla lang itong si Sabo, at hindi sa Lelouch Kingdom mismo. At ano ba itong malalapit na isla sa Lelouch Kingdom? Ito nga yung G2 Marine Base at Vira Island. Nandito kaya si Sabo sa isa sa dalawang isla na to at hindi talaga sa Lelouch Kingdom? Anyway, kung nireport nga ni Sabo kay Dragon na merong nakaupo sa empty throne at merong King of the World, maaari nating i-conclude na hindi pala talaga alam ng Revolutionary Army kung sino yung tunay na kalaban nila. Dahil all throughout nga sa paglaban nila sa Celestial Dragons, ang buong akala nga nila itong mga astronaut nga lang na to ang pababagsakin nila at tapos na ang problema nila sa pagkakaroon ng kalayaan ng lahat ng tao. Pero ngayong natuklasan na nga ni Dragon na may nag-e-exist na mas malaking tao sa likod na itong mga Celestial Dragons, which is si Insama, malamang na magbabago itong plano ng Revolutionary Army. Mas mag-iingat na nga silang gumalaw. At dito na nga posibleng kontakin ni Dragon yung tatay niyang si Garp. Dahil kung hindi nga nila kilala o nakikita itong totoong kalaban nila na si Insama, paano nila ito pababagsakin? Diba? Kaya naman kakailanganin nga ni Dragon ng tulong mula sa loob ng Mary Joa. At pwedeng dito na nga makokonekta itong grupong Sword. Bali sa huling part naman ng chapter na to, which is yung pagpapakita na mayroong kakaibang phenomenon na parang ipo-ipo, sobrang na-appreciate ko nga yung pagkakadrawing ni Oda dito. Nagbalik nga sa alaala ko yung knock-upstream. So nalaman nga natin na tangay-tangay na itong kakaibang ipo-ipo na to si Jewelry Bonnie. At huli nga natin siyang nakita during Reverie Arc pa. Kaya naman malamang may impormasyon itong si Bonnie sa mga naganap sa Reverie. Pwedeng siya nga ang magdidikta sa Straw Hat Pirates kung ano yung pwedeng susunod na magiging galaw nila sa mga susunod na chapters. Anyway, itong patungkol naman sa posibleng susunod na isla na pupuntahan na itong Straw Hat Pirates, which is may clue na nga tayo at ito nga yung parang Winter Island daw. Dalawa nga lang ang naiisip kong lokasyon. At ito nga yung una nating prediction, which is yung Yukiryu Island na sakop ng Red Hair Pirates, o yung ikalawa yung possible na hometown ni Blackbeard. Dahil sa ni-reveal na nga na galing daw sa Snowy Country itong si Blackbeard. Bali, ayan na nga yung full chapter review natin sa chapter 1060. Isang solid na chapter nga ito. At ipapaalala ko lang rin na wala ngang break next week. Kaya naman asahan nga natin na may follow-up itong ganitong kagandang chapter sa susunod na linggo. So yun lang. Peace!